Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Yan po, magbibigay lang tayo ng medyo maikli o mahabang reaksyon dito sa pagkakaakwit po ni Senador Jinggoy Estrada dito sa plunder case na 10 taon din na binuno yung kaso na yan. Pagkahaba-haba man ng prosesyon, sa paglaya din ang tuloy. Yan ang masakit na hustisya sa Pilipinas, mga kabunyog. Bigyan natin ng reaksyon. Saan ba nanggaling itong kaso ni Jinggoy Estrada? Ito po ay produkto ng Napoles scam kung saan, tandaan po natin mga kabunyog, mga kababayan ko, 10 bilyon po yung nalustay na salapi ng bayan sa Napoles scam na yan, kung saan nakulong na nga itong si Janet Napoles dahil itong mga pork barrel po ng mga congressman at itong mga senador, dyan inilagay yung pondo ng bayan, daan-daang milyon po yan. Gamit po ni Janet Napoles ang mga peking NGO kung saan marami dyan ay ghost, o halos lahat, mga ghost project, hindi totoo yung project, na pinondohan po ng daang-daang milyong piso na pondo ng bayan, na pork barrel po, ng mga congressman at mga senadores. Ano na ho ang nangyari after 10 years? Ito ang masakit na katotohanan sa Pilipinas, mga kabunyog. Pagkatapos ng 10 taon ng paglilitis, sino po ang nakulong? Yung nakakulong ngayon si Napoles at yung ibang mga staff ng senador, congressman. Pero umpisahan po natin kay Bong Budots Revilla. Nakalaya po yan, na-quit po siya sa plunder. Pangalawa si Enrile, si Tandang Enrile po na matanda pa sa Kalabaw. Ayan po naman nakapiyansa. So gumugulong pa rin ang kaso pero nakapiyansa po yan. Pero plunder ang kaso po niyan. Pandarambong na dapat sana non-bailable. Pero sabi nga ni Enrile, for humanitarian daw. Marami na daw sakit si matandang Enrile. Pinagbigyan ng Korte Suprema. Mga special po yan ng mga tao Politiko, makapangyarihan na kwarta. So pinagbigyan ng Korte Suprema kahit na ang kaso ay plunder, nakapiyansa yan. Pati yung kanyang Chief of Staff na si Attorney Gigi Reyes, pinagbigyan na rin na makapagpiyansa. Bagamat nakulong yun ng mga 6 na taon. Ito naman kay Jinggoy Estrada, ganun din ang nangyari. Nakapagpiyansa yan, tapos ngayon nga, itong araw na ito, ayun, acquitted po sa plunder. Pandarambong. Ano po yan capital offense yan. Pandarambong, 50 million pataas. Yan po yung nangyari. So ano ang ating reaksyon dito? Ay sabi ko nga, pagkahaba-haba man ng prosesyon, lalaya pa rin ang mga corrupt na opisyal. Na-guilty lang siya sa direct at indirect bribery. Mas mababang kaso yun. Pero ang tanong lagi dito nakita natin mga kabunyog, 262 million po. 262 million ang involved na kwarta ng bayan dyan. Na napatunayan namang nilustay, ipinasok sa mga peking foundation ni Napoles, mga NGO. Pero hindi pa rin napatunayan guilty si Jinggoy Denggoy. Si Jinggoy Denggoy ng plunder. Nagtataka tayo. Ang liwanag po ng mga ebidensya, hindi natin alam kung anong basihan ng Sandigan Bayan dyan. Kasi yung direct tsaka indirect bribery, mas mas magaan na kaso kung saan ang kombinasyon po niyan, yung sa direct at indirect bribery, lumalabas 10 to 12 years lang na pagkakakulong. Pero madali na naman nilang malusutan yan, palalambutin ang kaso, iaapila ang kaso, pinag-aaralan ng legal team ni Jinggoy Denggoy, So, alam nyo, ganyan po lagi, kahit obvious na obvious yung mga ebidensya. Pagdating ng oras, nakakalaya din ang politiko. Ayan nga, nakakatakbo pa sa Senado. Pangalawang beses na po yan, mga kabunyog, na plunder case ni Jinggoy Estrada. Naalala natin yung unang plunder case niya, na-acquit din siya. Kasama yung tatay niyang si Erap. Weteng naman po yun. Tapos ngayon ito,
Napoles scam. So, nakikita natin ang klase ng hustisya sa Pilipinas. Magnakaw ka ng 10 kilong mangga, ikukulong ka. Aarestuin ka ng pulis. Mahuli kang mangumit, mag-shoplift ka ng 1 latang sardinas, kulong ka kasi pobre ka. Yun po ang katotohanan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya nakikita natin masakit na katotohanan. Sinong Pilipino pa ang magtitiwala sa klase ng hustisya sa Pilipinas? Ang dami pong ebidensya niyan. Documented yung plunder na yan, plunder case ni Jinggoy. 262 million ang nawala sa kaban ng bayan. And yet, hindi po yan napakulong ng plunder. Napatunayan yan eh. Na mga ghost project po yan. Na pinirmahan ng opisina niya. Pirmado niya po yung mga project na yan. Pero bakit siya nakalusot? Marami pong nakakulong sa mga kulungan, sa mga city jail. Mga nagnakaw lang ng cellphone, ng snatch, mga pipitsugin, mga pobreng snatcher sa rekto, sa mga kalye. Yan, nakakulong po yan. Nakakulong. Yung mga small time na akyat bahay gang, ayan. Hindi po natin sinasabi na tama ang pagnanakaw. Mali po ang pagnanakaw, maliit man o malaking bagay, maliit o malaking halaga ay mali ang pagnanakaw. Maliwanag naman po yun. Pero sinasabi lang natin dito, katarungan. Kung yung mga nagnanakaw ng delata nakukulong, bakit yung nagnanakaw ng daang-daang milyon hindi nakukulong, nagpa-party-party, nagiging senador pa? Nagiging official pa ng bayan. O ang bawas Enrile. Nagpaawa-awa yan sa Kongreso, sa Korte Suprema. Ano ang sinabi niya sa Korte Suprema, mga kabunyog, mga kababayan? Kung bakit napiyansaan si Tandang Enrile. Sinabi niya sa Korte Suprema, binasa po natin ang kanyang petisyon sa piyansa. Madami siyang sakit. May sakit daw siya sa mata, may sakit sa dugo, may sakit sa buto, may sakit sa puso. Lahat ng sakit sinabi doon. Kaya sinabi ng Korte Suprema, maawa daw dapat, kaawaan, for humanitarian. Binigyan ng piyansa si Tandang Enrile. Ngayon, ano po ang lumalabas na katotohanan? Malakas pa sa kalabaw si Tandang Enrile. Ngayon, legal advisor pa sa Malacanang. Nag-ano pa nga sa SMNI yan eh. Nagpo-programa pa at legal advisor pa ni Bongbong the Junior Marcos. Di maliwanag po, mga kababayan. Sabi maraming sakit. Plunder ang kaso na police scam ni Tandang Enrile. Bakit nakapiyansa yan? Bakit malaya yan? Malakas pa pala sa kalabaw ang hinayupak. Malakas pa sa kalabaw. Nagpe-fake news pa nga eh. Bakit hindi nakakulong si Enrile? Dahil sinasabing may sakit? Ganyan bang may sakit? Ilang mga matatandang preso sa mga kulungan, sa piitan, dyan sa Bilibid, ilang mga matatandang preso na mga walang pera, mga pobre, walang impluensya, wala nang umaasikasong mga kamag-anak, sila nakakulong. Mga matatanda na, 70 years old pataas na, mga may sakit na, matagal nang nakakulong. Pero pobre sila, hindi sila nakakalaya. Napagdusahan na nila ang kanilang kasalanan. Kasi walang pera, kasi walang impluensya, kasi pobre, kasi mahirap. Maraming mga matatandang nakakulong. Bakit ang Korte Suprema hindi kayo maawa? Bakit kay Enrile marunong kayong maawa? Plunderer ng bayan. Sinungaling. Sinungaling na tao, sinungaling na politiko. Politiko, sinusuka na ng Cagayan yan. Hindi ba nakakagalit ito, mga kabunyog, mga kababayan? Kasi pag naaalala natin ang Napoles scam, grabe po ang ginawa dyan talaga. Pineke ng pineke ang mga foundation. Kasabwat ang mga opisina ng mga senador. Ni Jinggoy, ni Bong Revilla, ni Enrile at maraming mga congressman. Nung nagka-bookingan, nung nabuking-booking na ang Napoles scam, ang alibay ng mga congressman at mga senador, hindi daw nila alam ang ginagawa ng kanilang mga staff. Kaya ang mga nakulong, yung mga staff ng mga congressman at senador. Kagaya yung chief of staff ni Bong Revilla, yung abogado, namatay na lang yun sa kulungan. Samantalang si Bong Revilla, ayun, malaya, nagbubudots-budots. Ano ang mga alibay ng mga damuhong ng mga magnanakaw na politiko na yan? Hindi daw nila alam. Sino ang uululin ninyo?
Sino ang ginagago ninyo ngayon? Ha? Pag nanakaw, malakas pa sa kalabaw, mahuhusay magnakaw. Pero pag nagkakabukingan, naghuhugas kamay, dinidikdik ang kanilang mga tauhan sa baba. Kaya kayo mga tauhan ng mga politiko, pag alam nyo magnanakaw yung mga amo nyo, mag-resign na kayo sa trabaho. Kasi pagka nagkabukingan, kayo lang ang makukulong. Yung mga congressman, governor, mga senador na yan, makakalaya yan, mapapaikot nilang batas. Yan ang katotohanan mga kabunyog. Pinatutunayan time and again sa Pilipinas. Magnakaw ka ng daang-daang milyon, bilyon-bilyon, hindi ka makukulong. Magnakaw ka ng isang lata ng sardinas, kulong ka agad, bubugbugin ka pa ng pulis. Iba ang katarungan, iba ang batas sa pobre at mahirap. Iba ang batas sa mga makapangyarihang politiko, sa mga mayayaman. Yon ang pinapakita dito sa nangyaring ito na hatol kay Jinggoy Estrada. Ha? Pasimple pa itong Sandigan Bayan. Kunwari, guilty pa sa ano. Hihimasin ang kaso, bandang huli, mateteknikal nila yan. Kasi bakit mateteknikal ng mga abogado yan? Although guilty yan sa bribery at indirect bribery, madali na nilang gustutan yan. Palalambutin nila ang kaso dyan. Ha? Pero yung plunder na na habang buhay pagkakabilangguyan, capital punishment yung plunder na yan. Ha? Life imprisonment yan eh. At perpetual disqualification sa paghawak ng opisina ng gobyerno. Kaso not guilty si Jinggoy Denggoy eh, di ba? So anong pinatutunayan sa atin? Kahit sandamakmak ang mga ebidensya sa dokumento, wala. Oh. Kaya ngayon, nagtataka ba kayo mga kabunyog, mga kababayan? Bakit marami ang nagre-rebelde? Oh, di natin na ini-sponsor yung rebelde. Pero, yan ang dahilan. Ang mga politikong bulok ng mga magnanakaw na naghahari sa Pilipinas, nagsasabwatan, confidential fund, Napoles scam, magsabi kayo. Napakarami na po ng pagnanakaw, daan-daang milyon. Hindi nakukulong. Si Imelda Marcos, ilang bilyon na ang ninakaw niyan. Guilty na nga yan eh. 7 counts of graft. Hindi pa rin nakukulong. Ayaw desisyonan ng Korte Suprema. Bakit kayo natatakot? Korte Suprema. Pero, tingnan nyo po ang loob ng kulungan. Napakarami dyan, mga nakakulong. Maliliit lang ang kaso. Maliliit lang ang kaso. Oh, mga snatcher ng cellphone, mga shoplifter, yan, mag-shoplift kayo sa mga grocery, sa SM, sa mga Robinsons Mall, ano bang mga grocery, mag-shoplift kayo. Diretso kayo sa kulungan. Itatawag agad yan sa pulis. Kulong ka kasi pobre ka. Kulong ka kasi mahirap ka. Magtindang vendor dyan sa sidewalk. Sabihin ng mali. Tinda-tinda ka dyan, itatapon ng paninda mo. Pero itong mga hinayupak na mga hudas na politiko na to, kagaya ni Imelda Marcos, pamilya Marcos magnanakaw, Enriling magnanakaw, diretso na tayo dito. Bong Revillang magnanakaw na makapalang muka. Si Jinggoy Estradang magnanakaw, laya sila. Mga congressman na magnanakaw, laya sila. Pero pag karaniwan taong kagaya natin, anong nangyayari? Kulong agad. Vendor ka, kulong agad ikaw. Construction worker ka, kulong ka. Magnakaw ka ng semento, kulong ka. Sabihin nyo kung hindi totoo ang aking sinasabi mga kabunyog, mga kababayan. Napakasakit na katotohanan nito. Si Napoles nga, inamin na eh. Inamin na nga nung mandarambong. Inamin na nga ni Napoles. Bakit yung mga kasabwat na senador hindi maparusahan ng tamang parusa? Plunder. 50 million po, 50 million pesos. Pataas plunder na yan. Ginawa ang batas na yan para yung talagang mga nagnanakaw ng 50 million pataas, hindi na makawala. Kaso hindi eh. Kahit anong galing ng batas, binubutasan. Nabubutas ang batas sa Pilipinas kapag
gumagana na ang impluwensya at pera ng mga hudas na politiko. Ha? Sabi nga ni Jinggoy, siya din nagtataka pa bakit daw siya na naging guilty pa sa yung sa direct at indirect bribery kasi guilty siya. Sabi niya, nagtataka pa ka pang hudas ka? Jinggoy ka? Ikaw pang may ganang magtaka ngayon? Hindi ka man lang mahiya, hudas ka? Booking na booking ka na. Pero siyempre dahil senador ka, makapangyarihan kayo, hindi ka talaga makukulong. Ganyan ang hustisya sa Pilipinas. Ito naman mga prosecution, hindi natin alam kung paano ginawa nila dyan. Hindi nyo naidiin yan. Katakot-takot ang ebidensya dyan. Kaya alam nyo mga kabunyog, mga kababayan talagang sa Pilipinas, normal na ang pagnanakaw. Bakit? Mga may kaso ng plunder yan, huling-huli na, ha? Nakakapiyansa, nakakatakbo sa Senado, nakakatakbo pa sa politika, at makakapal pang mga mukha niyan humarap sa publiko. Alam niyo sa Japan, maiskandalo lang po ang isang tao doon, nagtatrabaho sa gobyerno. Ang ginagawa ng mga Hapones tumatalon sa building, nagpapakamatay. Kasi hindi nila kayang tanggapin ng kahihiyan. Sa Pilipinas, ang mga magnanakaw na politiko, makakapal ang mukha. Nagpa-party-party, nagbubudots-budots pa Talagang, kumbaga, walang hiya-hiya dito Pag nahuhuling nagpa-plunder, nagnanakaw, nakakasuhan, nagne-neck brace, nagsasakit-sakitan, may wheelchair, di ba Gloria Arroyo? Di ba Enrile? Sa totoo, diretso na tayo kasi nakakagalit po ang nangyari. Kunwari, guilty pa ng direct bribery, tsaka indirect bribery si Jinggoy, parang pakonsuelo di bobo. Pero ang totoo niyan, hindi naman makukulong yan kasi mababang kaso na yan, hihimasin na nila yan, palalambutin na ng mga abogado ni Jinggoy Estrada yan. Ha? Hindi ba kayo nahihiya kung ganun rin lang pala? Kaya nga papaano tayo dito ngayon? Naisip ko nga yung mga nakakulong na nang snatch lang ng cellphone, nag-shoplift lang sa grocery dahil sa kahirapan, nakagawa ng konting pagkakamali sa batas. Mali ang batas ay batas, totoo yan. Pero ang pangil ng batas ay matalim sa mahihirap. Ang pangil ng batas ay matalim lamang sa mga pobre, sa mga walang kaya, sa mga walang impluwensya. Pero sa mga politiko na kagaya ni Jinggoy Estrada, mapurol ang batas kasi kaya nilang paglaruan ng batas. Patatagalin ang kaso hanggang sa wala na. Pagdating ng oras, not guilty. Kahit katakot-takot ang ebidensya. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Hilaw Rio. Hindi ko lang po ganong mabasa, no? Binabati ko lang muna ang mga kabunyog natin sa Cebu, si Ireneo Manyo, si Kabunyog Roger Igot, Kabunyog Anton, maraming salamat. Mga kabunyog sa Cebu, binabati ko kayo. Ayan, Edgar Boyax, salamat sa panonood. Bueno Balbiran Carta, exempted sa batas ang si Jinggoy. At mahirap lang ang makukulong pero mga mangga pandesal kulong. Tama po yan. Medi Poster Losa, si Duterte absuelto sa death threat. Jinggoy absuelto din. Lahat powerful, lahat nasa pwesto. Ang ordinaryong mamamayan patay o kulong agad. Tama ka dyan, kabunyog Medi Poster Losa. Tama ka dyan, no? Langga Yamit Kakamping. Carmen Carles, good morning Sir Kulek Soliman, watching from London, UK. Be Rodriguez, lahat-lahat ng mga sinasabi puro katotohanan kaya walang asenso ang ating bayang Pilipinas. Judith Espinapella, speech senior Sir Kulex. Opo, salamat po. Teresita Sapalaran, good PM Sir Kulex. Jesse Bosas Esmer, sige idol, upakan mo ang mga animal na yan. Talagang mga animal yan. Hindi na ako mag-ano dyan kila Jinggoy, Budots, Revilla at Enrile. Mga animal na magnanakaw yan. Kasama si Marcos Duterte, mga animal na magnanakaw yung mga yan. Gloria Arroyo, magnanakaw yan. Magkakakampi yan. Kibuloy, Duterte, Arroyo, bagamat nag-aaway-aaway yan, pare-pares ng bulok yan. Nakita natin
kung paano tinatarantado ang sambayan ng Pilipino ng hustisya sa Pilipinas. Oh, Jinggoy Estrada, ang daming dokumento, ebidensya, plunder. Oh. Pero ang nakakulong diyan yung mga staff nila. Pagdating ng oras, nakakawala. Wala din eh. Oh, wala din. Anong aasahan nyo sa tao? Kaya marami nagre-rebelde eh. Yan po ang katotohanan, mga kabunyog, ha? Oh. Oh, Neko, Tonyo, gandang hapon, Kulek, salamat. Oh, gusto ko kayong batiin lahat, no? Boy Bill Villanueva, tama ka, Sir Kulex. Tayo talaga, para tayong bulkang mayon, di ba? Sasabog ka talaga sa buwisit at galit dito sa balita kay Jinggoy Estrada, eh. Siya pa ngayon may gana, nagtataka daw siya bakit siya nag-guilty sa indirect bribery at direct bribery. Hudas ka, nagtataka ka pa. Sus Marios, para namang di mo alam yung ginawa mo. Pirma ka ng pirma ng mga ghost project. Imposible na hindi mo alam na peke ang NGO ni Napoles. Mga gunggong kayo. Kung nagagago nyo ang ustisya, hindi nyo kayang gaguhin ang mga Pilipino nag-iisip. Hindi kayo makakalusot sa bunyog. Mga gunggong na mga senador na mga sangkot sa pang-i-scam ni Napoles. Pera yan ang magsasakay. Alam nyo ba yan? 10 billion po yan. 10 billion pesos galing po yan sa kinita ng Malampaya. Oh, naging pondo yan ng gobyerno na naging pork barrel ng mga congressman at senador na ngayon ay napasa kamay ni Napoles gamit ang mga peking NGO. Kasabwat ang mga congressman at senador. Magkakasabwat kayo, mga hudas kayo. Oh. Oh, Hermi Berha Azunya, salamat po. Sabihin na natin ang katotohanan dito. Salamat po sa nag-send ng stars, ha. Malaking tulong po yung stars na isinesend ninyo, no? Tuts Giyab, good PM, Kulex. To all, Edward Ortega, good afternoon, Sir Kulex. Salamat po, ha. Muslim Islam, magkano bayad sa court? Ay, hindi naman sinasabing, di natin alam. Basta sinasabi lang natin, Muslim Islam, kawalang katarungan ito sa sambayan ng Pilipino, ano? Oh, di ba? Oh. Read lang. Sabi ko nga sa inyo, magnakaw kayo ng isang latang sardinas, makukulong kayo. Isang latang sardinas. Pero magnakaw kayo ng daang-daang milyon, bilyon-bilyon sa Pilipinas. Gumastos ka ng confidential fund, 125 million, 11 days. Kahit lustayin yung pera ng bayan, hindi ka makukulong. O, di ba? Ganyan? Ha? O. O. Rogelio Isanan, moro-moro na lang ang batas natin. Hector de la Llana, mga walang hiyang mga kawatan. Opo, tayo sa bunyog, tinatakwil natin yung mga kawatan na yan. O. Jesusita, Corazon Tibel, salamat po sa 100 stars, Ma'am Corazon Tibel. Francisco Antonio Mabunga. Mabuta lang siya. Oh, Sandra Sanchez, Jesusita Abancia. Barya lang ang nakulimbat ni Jinggoy kumpara sa mga magnanakaw na nakaupo ngayon. Pero walang nakukulong kasi pare-pare mga palpaka kaya absuelto si Jinggoy. Oh, 262 million din yun, Ate Susit. Matindi rin po yun, di ba? Hindi na rin po natin masabing barya yun. Daang-daang milyon yan eh. Ang daming Pilipino naghihirap eh. Oh, di ba po? Oh. Sita Carmona, pareho din sa kaso ni Bong Revilla. Oh, acquitted din yung mga magnanakaw na yan eh. Oh, diretso na tayo. Ay, nako. Si Enrile nakapiyansa. Ano aasahan natin sa kaso ni Enrile? Not guilty din yan. Oh, not guilty din yan. Oh, asa pa ba tayong magigilty yan si Enrile? Pare-parehas naman ang ginawa nilang depensa dyan sa kaso nila, di ba? Nung nagkabukingan, hindi na nila alam. Oh. Pero gumagawa ng katarantaduan, magagaling. Oh, di ba? Oh, ganyan naman ang kalakaran. Oh, Jimmy De Vera, good day, Sec Kulek. Salamat po Sir Jimmy De Vera. Oh, mga durobo, sabi ni Francisco Antonio Mabunga. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli ito si Kulek Suliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa. Mga kabunyog, mga kababayan,